Isang kasambahay nga po, Angel, ng ating tahanan na nagrereklamo dahil ang kanyang amo di umano ay minamaltrato siya at pakikinggan natin ngayon ang panig ni ni Aling Marlene. Doon po sa sinasabi ni Raquel na binawasan niyo ang sweldo niya, pinaliwanag po ba ninyo sa kanya kung bakit? Yung po siya, bumali po siya ng 600, 850. Sabi ko sa kanya, susunod na ang iba dahil wala pa akong pera sa kanya. Wala pa akong pera. Dingin, umuho naman siya. Pagkasunod buwan, hindi pa rin ako nakapasahod sa kanya dahil gipit ako. Sabi siya nagpapaalam sa akin. Sabi niya Siguro sa akin, naman din po, Aling Marlene, kahit kayo po ang lumagay sa katayuan niya, pumasok siya sa isang amo na wala pong mapapasweldo sa kanya, talaga pong magpapaalam kayo, hindi po pero ba? po, ayos man din po ng papaalam niya pa. Sabi ko sa kanya, pag may pera na ako, Nakiusap po Opo. kayo. Kasi Opo. gipit po ako dahil yung pinapagsi ko na pera, hindi pa po ako binabayaran. Ako, Kaya mabigat pa ganun. yung pagpa-5-6 na Opo, yan. Kasi minsan hindi Oo, sila dahil imbis na nagbabayad. nagbabayad sila, Oo, hindi po kaya sila wala makabayad din ako na yung pagpa-5-6 na yan, lalo nyo pinapabigat ang buhay nila dahil sa interes. Opo, ma'am. So dahil sa sakit ng ulo mo dyan sa 5-6 na yan na hindi ka nababayaran, hindi yung kaya ang nangyayari, Aling Marlene, na ibubuntong ninyo kay Ate Raquel? Hindi po, nakikiusap po ako sa kanya. Pag magkapira na ako, saka po sa kanya, ibibigay. Babalik ka lang Paano dito. hindi po kikita ang karinderya, araw-araw, bukas yun, araw-araw may kumakain? Paano naman kasi pagutusan eh? Paano naman kasi pagutusan? Nasaan ka? Magpatanga na, lagi ka lang na, katulala. Pagutusan. Pero ang Saan ka tanong, nakatingin? Aling Marlene, kanino ba ang karinderya? Akin po, ma'am. Oh, so sino po dapat ang nakatutok doon? Kasi po, ma'am, pinakuusap mo ka din minsan kasi wala ako. Still ako may trabaho din. Oh, paano Pinabayad po ko yun? sa kanya. Hindi po ganun. Kasi alam naman po ninyo na wag naman magagalit yung ibang kasambahay natin. Alam nyo naman na hindi ganun sapat ang kaalaman nila tungkol sa pagninegosyo ng ganyan. Ando na po yung presyo. Lahat din nandun ng presyo. Yun. Pero gaano po katotoo na sinabi nyo kasama ang pagkain, pero bakit po pati yung mga toothpaste, sabon, binawas po ninyo? Hindi yan totoo na binabawas ko sa kanya. Yung mga plato na binabasag mo, doon ko binabawas. Hindi Magkano po ang plato? Aling Marlene, magkano po ang plato? Ang plato ko, 25 isa. Oh. So, binawas po niyo yun. Mga Naku, parang kapatid hindi yun. sumasangayon yung mga nasa pula, binawas 25 pesos. 25 pesos yung plato. Meron po, ma'am, meron. Mahal ba yun? Mahal. 20 lang, kung kaya 15 pag maramihan. Ate, bakit mo binawas sa kanya? Dapat paawa ka sa kanya kasi wala nga siyang asawa. Tapos may anak siya. Wala Kasi- na po kayong pakialam doon. Pero hindi Ilan naman- po ba nabasag na plato? Hindi, minsan isa haba na sa kalahating taon yung pagsisilbi sa akin. Ilan lang, magkano lang nang kinaltas ko sa kanya. Tapos pag yung binigay ko yung sahod niya kay Lord na 2,000, magkano lang po ang kinaltas ko sa kanya. Kunti lang. Bakit po ninyo doon binigay kay Lorna Ito at si hindi Lorna. po kay Raquel? Hindi po, Kasi- okay, sandali lang. Hindi po nakarating kay Raquel yung binigay ninyong 2,000 doon kay Lorna. Sabi ko kay Lorna, pakibigay mo na lang ito kay Raquel yung sahod niya. Dahil ayaw kong makikita yung pagbumukha niya dito, baka mangudnud ko sa ginagawa niya sa akin. Sabi ni Lorna, o sige, ako ang bahala. Panatag na ako doon dahil binigay ko ng sahod at saka wala na akong pakialam doon. Oho. Kasi wala na akong problema. Opo. Ngayon, bulan ng July, August, sumugod siya sa tindahan ko at pinagsisipan niya ang lamisa ko, upuan ko, at saka yung mga plato ko, pinagbabasag. Wala na akong magagawa dahil kung tutusin yun, kulang pa yung sahod niya. Na kay, Oo, dahil po parang yung mga nasira niyang niya gamit, sa akin. nagamit po ninyo. Huli na lahat, wala na. Opo. Naibigay ko na sa kanya. Pero sinaktan niyo po ba si Raquel? Hindi ho. Sinaktan Hindi niyo Hindi dinuro ko po. yung sinaktan. Kaya isang beses, hindi ko na nasamahan. Kahit sinasabihin kita, Pero napagsasalitaan niyo po siya ng mga salita na medyo masasakit. Tanong ko lang, Doc Margie, talagang ganon, madalas nangyayari na
na merong nagiging parang puntong ang isang tao ay gusto niya mataas ang tingin sa kanya at meron siyang taong parang laging minamaliit o minamata pagka lalo na yung ganitong relasyon ng amo at kasambahay. Pero alam naman po natin na hindi tama yun dahil merong hindi magandang epekto. Opo, tama ho kayo, Chang Ami. We can call it bullying behavior, no? Yung minsan, kung galit ka sa ibang tao, kunwari hindi nagbabayad sa iyo ng kahit ano, ibubuntong mo dun sa mas mababa na hindi makipag-away sa iyo. Oo. So, posible talagang nangyayari yung mga ganon. Ay, opo. In Oo. fact, may salita ho dyan sa psychology kasi madalas itong mangyari. It's called displacement. Oo. Yung galit mo na di-displace, instead of dun sa talagang kailangan magalit ka, nadi-displace yun sa ibang tao. At yung mga pananalitang ganon, kagaya yung sasabihin, TANGA ka, wala kang pinag-aralan, syempre masakit din po yun, Ay, Dok. masakit na masakit ho yun. In fact, merong ibang mga psikologistang nagsasabi, mas masakit ho yun kesa sa sinasaktan ka na pisikal. Aha. Kasi yung pisikal, gagaling naman yun eh. Minsan yung sinasabi, hindi mo makalimutan eh. Lalo na kung maniwala ka, yung sinasabi sa'yo, mahirap kalimutan. Maraming salamat po, Doc Margie. O mga kasawsawan, narinig na natin ang bawat panig. Ano ba ang inyong opinyon ngayong hapong ito? O mga kapatid, dalawa ang ating bisita. Nasa puti si Raquel, inireklamo ang kanyang dating among si Ate Marilyn. Sabi nga, may utang pa nga daw na hindi nababayaran. Ukol sa sweldo. Abay, kaninong kwento ang ating pinaniniwalaan? Kasi parang parehong panig nagdi-deny na may mali silang ginawa. Pula ba kayo o puti? Taas ang mga placards. Boto hands! Ba't siya nga, maliwanag na parang sumasang-ayon sila sa kwento ni Ate Raquel. Pero yun nga lang, paalala din naman kay Raquel na totoong hindi tama yung ginawa mong pagsugod. Actually, mukhang dun ka medyo talo, Raquel, ha? Kaya wag nang uulitin, yan ang ating boto hands. Thank you sa inyo mga kasawsawan. Gaano po katotoo, Aling Marlene, na nabanggit po ninyo na dati naman, may mga kasambahay kayo, wala namang naging problema, mababait sila sa inyo, mabait din kayo sa kanila. Itong si Raquel lang po talaga ang nagkaroon kayo ng Oo. problema. Palibasa kasi po, ma'am, yan eh. Galing ng tubo ng probinsya eh. Hindi rin ka ganun sa pakikisama lang. Dinadala pa na rito sa Manila. Hindi naman po yata ganon, Aling Marlene. Kasi kayo din naman po, may probinsya din po kayo. Ma'am, pero mo, ma'am, iba po ang Manila po, ma'am. Hindi na mo niya na dinadala rito. Ang tagal ko na naging katulong, Ti Marlene, wala nagganyan sa akin kung hindi lang ikaw talaga. Eh, paano naman kasi pag-utusan ka? Eh, gusto mo Nakatulala naman ka lahat lagi. gagawin ko Akala mo agad? malalim ang iniisip Mga mo. kapatid, ang sabi po ni Ate Marlene, naging maayos naman daw lahat ang iba niyang mga kasambahay. Pero naranasan din daw nitong taong to ang miserableng pangangamuhan kay Aling Marlene. Halos wala na raw matira sa kanyang pagkatao dahil sa pagmamalupit at pangungutya ng kanyang amon. Narito po si Lilibet Cuderias. Pasok! Aling Lilibet! Aling Sama-sama ang ugali mo eh. Diretsang tanong, Lilibet, bakit galit ka kay Aling Marlene? Eh kasi po, hindi ko ako niyang pinapakain buong araw eh. Sino sabi sa'yo pinapakain buong araw? Ha? Hindi siya pinakain ng buong Paano ka hindi kita araw. pinapakain? Ano naman kaya ang Wala, di kwento ka na nasa ito ni kanila. Lilibet? Papakinggan natin at tutukan nyo. Magbabalik po ang programang Walang Inuurungan sa mga issue, ang Face to Face. Hindi po ninyo pinakain ng maghapon. Hindi po yung totoo po, ma'am. Totoo yan! Hindi ko yan pinapakain. totoo na hindi kita pinapakain. Mo kasi, unyanin ho kasi ang matandang yan eh. Kakain niya yung mga sinisweldo namin, kaya tumataba. Hoy! Sabihin ko sa'yo, overbalik ka! Unang linggo ka pa lang, bumalik ka na agad. Sana Sinot kasi na yung ulo. sa akin.